narito na ang mga balitang hatid sa inyo ng Express Balita. Ako si Catherine Landicho sa detalye ng mga balita. Bubuo ng isang panel ang Department of the Interior and Local Government para mapunuan ang mga posisyong nakabakante matapos ang pagpapatalsik kay Banban Tarlac Mayor Alice Guo matapos na masangkot ito sa iligal na pogo. Tatag ang Department of the Interior and Local Government o DILG ng screening committee na magsusuri sa mga aplikanteng pupuno sa mga posisyon sa lokal na pamahalaan ng Banban Tarlac na naiwan kasunod ng pagpapatalsik kay Mayor Alice Guo. Ang komite ay bubuo ng Undersecretary for Local Governance ng DILG, ang Regional Director, 3 kinatawan mula sa civil society groups at ang Presidente ng Philippine Councilors League sa Tarlac. Nilalayon din ng komite na tiyakin na mga kwalipikadong individual na magaganapan ang kanilang tungkulin. Natutulong rin sa patatagin ng municipal government sa gitna ng patuloy na pagbabagong administratibo. Isang roadwork ang natakdang isagawa ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga thoroughfares sa Metro Manila. Inanunsyo ng Metropolitan Manila Development Authority ang paparating na roadwork sa ilang thoroughfares sa Metro Manila para sa August 16 hanggang 19 sa weekend. Ayon sa advisory, magsasagawa ang Department of Public Works and Highways ng isang road reblocking at repair sa mga susunod na lugar simula alas 11 ng gabi. Ang mga kalsada ay muling magbubukas sa ganap na mapuntahan ng alas 5 ng umaga sa Lunes, August 19. Pinayuhan din ng mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta sa mga apektadong petsa. Samantala, tumama ang isang magnitude 5 sa lugar ng isang karagatan sa Kalayaan, Cagayan. Isang magnitude 5 na lindol ang tumama sa karagatan ng Kalayaan sa Cagayan ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Naitala ang lindol alas 7 ng umaga, dagdag pa nito. Ang epicenter ay natatagpuan sa 19.32 nautical miles sa 121.8 epicenter hanggang sa 27 km nautical miles 30 west ng Dalupiri Island sa municipal ng Calaya. Ang lindol ay may lalim na 10 kilometro at tectonic ang pinagmula. Sinabi rin ng PHIVOLCS na walang pinsala at inaasahang aftershocks. Namataan naman ang isang low pressure area sa Ibayat, Batanes matapos ang dulot na naitalang habagat o southwest monsoon. Low pressure area o LPA ang namataan sa layong 375 kilometro hilagang silangan ng Itbayan, Batanes. Ngunit ito ang epekto ng southwest monsoon o habagat na nararamdaman sa extreme northern Luzon ayon sa ulat ng Pag-asa. Ang Batanes at Babuyan Islands ay magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog dulot ng southwest monsoon na mayroong flash flood o landslide na nagaganap sa panahon ng matinding pagkidlat at pagkulog. Ang Batanes at Babuyan Islands naman ay magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog dahil pa rin sa southwest monsoon na may dalang flash flood o landslide sa nagaganap na panahon ng matinding pagkidlat at pagkulog. Ang pagtataya ng bilis naman ng hangin para sa buong bansa ay mahina hanggang sa katamtaman na kumikilos sa timog silangan hanggang timog kanluran habang mananatiling mahina hanggang sa katamtaman ang mga tubig sa baybayin. Sa balitang abroad, hinimok ng Embahada ng Pilipinas ang agarang pag-alis ng mga ito sa bansang Lebanon matapos ang tensyon at gulo sa pagitan ng Hezbollah at Israel.
Na ng advisory ang Embahada ng Pilipinas sa Lebanon sa mga mamamayang Pilipino na agad silang umalis ng Lebanon habang bukas pa umano ang paliparan sa gitna ng tensyon. Habang ang mga hindi naman makaalis sa Lebanon ay hinimok na lumipat sa mas ligtas na lugar. Ang mga Pilipinong gustong mag-avail naman ng repatriation ay hinihilingan na sagutan ang isang form. Sinabi rin ng Embahada na maaaring makipag-ugnayan ng mga Pilipino sa mga sumusunod na numero na kanilang ibinigay para sa karagdagang tulong. Ang tensyon sa pagitan ng Hezbollah at Israel na nakabase sa Lebanon ay tumaas nitong mga nakaraang linggo. At yan ang mga balitang hatid sa inyo ng Express Balita. Para sa mga karagdagang balita, maaari niyong bisitahin ang aming official website, eurotvpage.com. Maaari niyo rin mapanood ang iba pang programa ng EuroTV News sa Pinoy Extreme Channel. Para sa tama at mabilis na pagbabalita, ito ang Express Balita, sumasaludo sa bawat Pilipino.